Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Tayo po mga kaibigan ay napapakinggan na sa mga sandaling ito sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At siyempre po, ito ang unang araw ng ating pagbabalik sa Himpapawid. Tayo po ay nag-aanyaya, Lunes hanggang Biyernes po, mapapakinggan ang ating palatuntunan dito po sa himpilang DWBL, pagsapit po ng alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Samantala, patuloy po tayong mapapanood sa ating pong live streaming sa FB. At sa gawing kanan po ng ating live streaming, meron po tayong chat room. Maaaring mag-type ng mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Bueno, mga kaibigan, ito sabi daw ni tawag dito? Si General Esperon, mga kaibigan. Nung siya'y magsalita, ang sabi raw nitong si General Hermogenes Esperon Jr., siya po yung National Security Advisor, kung ang isang tao ba ay pwedeng maging terorista base sa kanyang post sa social media. Mga kaibigan, tinanong si Esperon, yung National Security Advisor. Ang sabi niya among the officials, ay siya kasi yung mga kasama dun sa mga magsasabi kung sino yung terorista o hindi. At magpapatupad nitong anti-terrorism law. Sinisiguro niya na yung mga law-abiding Pilipinos, na wala daw pong dapat ikabahala at ikatakot sa bagong lagdang batas ni Presidente Rodrigo Duterte. Isang araw, pagkatapos na aprubahan itong batas na ito, malagdaan, ang sabi niya, the law doesn't cover people who protest peacefully. Kung tahimik naman sila, huwag sila mababahala. Kung ang pakay mo bilang aktivista ay magsaad ng iyong mga hinaing, social injustices, or request for better treatment or ideas, papayagan natin yan. Yan, mga kaibigan. Kahit hindi mo payagan, nasa kwan yan Nasa saligang batas natin yan Na ang tao, ang mamamayan, ay ginagarantiyahan ng sasaligang batas natin na mag-exercise ng karapatang yan. Ano yung karapatang yan? Yan yung malayang pagpapahayag ng saloobin at malayang pamamahayag, pagsasalita. Hindi mo na kailangang sabihin yan, di ba? Kaya lang,
Kaya lang may mga nagrarally at mga tumututol dyan sapagkat yung ginawang batas, ikinababahala nila na magamit ito. Liliwanagin natin, ha? Yung terrorist bill na yan, hindi masama. Kasi katunayan, meron din sa ibang bansa niyan. Ang problema ho dyan, yung magpapatupad eh. At saka yung sinasabi nga ng mga international organization mismo, ng United Nations, ang kanilang reading, dyan po sa ginawang batas na yan, masyadong malawak na pwedeng gamitin sa pag-aabuso. Yang, sabi ko nga nung simula pa lang, hindi pa na ipapasayan, yang batas na anti-terrorism, hindi ho ano yan hindi masama. Hindi masama. Sapagkat kailangan ng taong bayan ng proteksyon laban sa terorismo. Ang problema nga ho, yung sinasabi dyan ng mga legal luminaries. Hindi lamang dito sa ating bansa, kung hindi, pati sa international community. Tinututulan yan nung mga bansa na nagpapatupad din ng anti-terrorism law. Meron din sila eh. Kaya lang, itong sa atin, mga kaibigan, ang nakakatakot na ikinababahala ng marami. Kaya, yung sinasabi ni, wag niyong, kasi binabaluktot nila eh. Nilalagyan nila ng twist sa pagsasalita nila. Katulad nun, kung tahimik naman sila, kargado yung salita eh. Wag sila mabahala. Kung ang pakay mo bilang aktivista ay magsaad ng iyong mga hinaing, social injustices, or request for better treatment or ideas, papayagan natin yan. Ba kahit hindi mo sabihin yan. Kahit may batas pa kayong anti-terrorism bill, at kung sasagkaan ninyo ang karapatan ng mga gumagamit ng kanilang karapatan sa ilalim ng saligang batas, unconstitutional yun. Ang batas na ginawa ninyo hindi pwedeng mangibabaw sa mga batas na nasasaad sa ating saligang batas. Sabi nga sa inyo, yan ang pinaka-importante. Mawala na lahat. Huwag lang yan. Noong panahon ni Presidente Cory Aquino, kabilang ako sa mga nasa radyo o nasa media na tumututol sa ika nga po na sumang-ayon, na masang-ayunan yung pong saligang batas sa panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Pero ang kumumbinsi sa atin na tanggapin yung pong saligang batas sa panahon ni Mrs. Cory Aquino, dahil po dun sa provision na yun. Hindi pa natin pinag-uusapan ito, wala pa tong issue ng anti-terrorist bill na ito. Binabanggit na natin yan. Na yun ang stand natin, naging stand natin. Na dahil lamang dun sa isang provision na yun, na gumagarantya sa karapatan na tayo ay makapagpahayag, ang nakapagkumbinsi sa akin na sumang-ayon na rin doon sa konstitusyon na yan, mga kaibigan. Yan yung probisyon na gumagarantya sa mga mamamayan na makapagpahayag ng kanyang saloobin. At sinasabi nga sa ating saligang batas that no law shall be passed abridging the freedom of speech or of the press. Maging ang mga mamamahayag,
Iisa lang ang karapatan natin. Kaming mga mamamayag at saka ang pangkaraniwang mamamayan, iisa lang ho ang karapatan natin sa ilalim ng saligang batas. Yun yung malaya nating magagamit ang ating karapatan na yan para makapagpahayag. Yan ho yun mga kaibigan Oh. Ito pa sabi niya, those who should worry are those who support terrorist or armed struggle. Ang mga natatakot dito ay yung sinasabing tahimik sila pero nagsusuporta naman sa terorista. Sa armed struggle. Yung mga kinakabahan ngayon dito dahil hindi natin papayagan yon. Mga kaibigan, yun daw mga natatakot. Hindi. Ang nakakatakot dyan, yung maparatangan ka. Hindi ba? Kahit sino kasi pwede nilang sabihin Bakit nila magagawa yon? Sila yung membro Sila yung committee na magsasabi na magre-rekomenda sa Court of Appeals. Bali ba, salasalabat na ito Court of Appeals. Di ba, ultimong si Presidente Duterte, kabilang sa pinagmumura niya yung Court of Appeals. Ano ibig sabihin? Tainted ang credibility ng Court of Appeals. Ito, sinasabi lang natin dahil ito po, idudulog pa nila ito ng mga tumututol dito, dudulog pa sila sa Korte Suprema. Pero kamakailan, merong mga nagrally yata ng mga kabataan sa Laguna. Ba't hinuli yun? Hindi ba? Nagpapahayag yun Hindi naman sila nanggugulo nung katulad yung nangyari sa ibang lugar, sa Cebu. Inakusa na labag naman daw sa social distancing. Ang gulo Ano ba talaga nilabag? Social distancing? Anong batas ba? Alam nyo, darating ang araw pagka ang mamamayan patuloy na bulag o kaya walang kibo. Dadating ang panahon na puro kalupitan ang naghahari dito sa Pilipinas. Yung mga anak ninyo, kayo na mga walang ginawa sa inyong panahon, na nilulupig ng incheck, pinalulupig tayo sa incheck, ng mga nasa pamahalaan, tapos gumagawa ng mga mapaniil na batas na nagpapakipot sa kalayaan ng mga mamamayan. Sisisihin kayo ng inyong mga anak pagdating ng araw, kahit na kayo ay nasa libingan na. Yun ang ayaw natin mangyari. Sipin mo, patay ka na. Yung pala, nung iwan mo ang mga anak mo, masama ang lagay na nasa panahon pa tayo, buhay pa tayo gumagawa na ng mga ng mga naglalatag na ng mga batas na magiging mapanglaw ang magiging buhay ng ating mga anak at ng ating mga apo. Pagdating ng araw, dinadanas na nila yan. Mga kaibigan, wala na tayong magagawa dahil tapos na tayo dito sa mundong ito. Baka mamura ka pa ng mga anak mo ng iyong mga apo. Ano sasabihin? Mga walang yan naman pala kayo nung gawin itong mapanupil na itong mga nag-imbento nitong mga ganitong batas, wala kayong ginawa sa panahon ninyo
Dapat tumutol kayo eh. Kaya minsan tinanin nyo yung mga nagrarally, may silbi rin yan eh. Baka akala ninyo. Oh. Yun man lamang, magkaroon sila ng silbi ron. Ayan ba mga yan, terorista na ba yan? Naalala ko tuloy si Enrile. Naikukwento ko sa inyo nung panahong kami nandun pa sa isang himpilan, panahon ni Presidente Cory Aquino, yung himpilan na yun, talaga mula umaga, from sign on to sign off, may mga, puro komentarista ron, laban lahat kay Cory Aquino. Mga kaibigan, kaya ang ginawa nitong si Linggoy Alcuaz, sinara. Dahil siya yung, yung commissioner ng NTC. Kinuha niya yung kristal. Nagkaroon ngayon ng investigasyon ng Senado. Pagkatapos masara yung istasyon, pinatawag ngayon sila sa Senado. Pinagpaliwanag sila, bakit ninyo isinara yung impilan? Kasi si Enrile, alam nyo, kalaban na niya yung administrasyon na yun, kaya naghahanap na ng mga kakampi. Yung mga yan, ganyan yan eh. Pagka kapanalig nila yung nakaupo, wala silang kibo eh. Pagka hindi na sila kapanganib, pagka masisequester na sila, yun, kakampi na sa totoo yan. Para kumuha ng simpatsya ng makakakampi. Ngayon, ano sabi ni Enrile? Sa investigasyon, sa Senado, ano sabi nila, Enrile? Bakit mo isinara yung istasyon? Bakit mo isinara? Sabi, ito binabanatan yung gobyerno, ganyan. Yung presidente, nagsisip-sip si Linggoy Gumawa ng ng sarili niyang sarili niyang batas din Alain mo magsara ka, sigaw kayo na sigaw, demokrasya. Di ba? Pagkatapos sasaran ninyo istasyon. Nung panahon ni Marcos na sinasabi ninyo yung diktador, hindi nga nasara yun Dahil tapos na martial law, binuksan na ulit yun Hindi nga nasara yun Ang dahil bumabanat kay Marcos nung panahon ni Marcos doon. Sa istasyon na yun, sa DCME. Hindi nga sinara pagkatapos kayong lumalabang kay Marcos na sinisigaw ninyo, diktador si Marcos. Nung maupo, sinara ninyo. Ano sabi? Yun nga, binabanatan daw si Marcos. Si Cory. Mga kaibigan, pagkatapos sabi ni Enrile, bakit? Doon ba sa sinabi nilang yun? Pagka ba sinasabi yun doon sa radyo ibig ba sabihin nun, babaksak na gobyerno? Pinararatangan pa subversibo bakit yun? Sabi niya nung panahon na yun. Paano? Hindi na siya kaalyado ni Cory nun Di ba? Kaya, nagagawa na niyang maipagtanggol ang katotohanan. Ganon talaga katulad si Tony Liachon, yung doktor na tinanggal nila sa IATF, mga kaibigan, bilang advisor. Noong bang nandun siya, malaya siya nakapagsasalita? Hindi niya magawa. Kailan siya nakapagsalita ng totoo? Abay, nung tinanggal na siya. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang hindi lang natin alam kung ano ang kahihinatnan nito sa Korte Suprema, mga kaibigan, yung kinu-question, yung pag-question dito sa constitutionality. Kasi, may paglabag sa konstitusyon talaga Yung pong, yung anti-terrorist law na yan, mga kaibigan. Merong mga, sasagka sa kalayaan
ng mamamayan. Ngayon, ito na ho yung mga resulta ngayon, hindi ho ba? Di ba nung nakaraan linggo lang, pumapalakpak si Roque, akala mo, ang kalaban natin UP. Ang kalaban natin COVID. Nagsisisigaw siya na nanalo daw sila. Nanalo sila ibig niya sabihin, sila sa gobyerno ang nanalo, mga kaibigan, laban sa UP. Bakit? Kasi daw, hindi umabot sa 40,000. Yung pong, prediction, alinsunod sa prediction ng UP na 40,000 aabot bago matapos ang buwan ng Mayo o hanggang katapusan ng Mayo. O kaya, sinabi niya, uulitin pa natin ito. Every month, uulitin natin to. Congratulations. Nanunuya pa eh. Tinutuya niya pa yung mga taga-UP. Ano nangyari ngayon, mga kaibigan? Aba, hindi lang nagkatotoo. Sapagkat, hindi nga katapusan yung kanilang statistika. Baka, itong statistic na lumabas ngayon na gano'n na ba karami? Yung sinasabi ho. Ito hanapin ko lang Ang sinasabing bilang ngayon ng sakit po dito na coronavirus, 44,254, tama ba? 44,000. Hindi kaya nung Mayo, sinupress muna nila. Pagkatapos, ngayon nila nilabas yung totoo. O, pwedeng ganon. O pwedeng, hindi pa rin ito totoo. Mga kaibigan, pinalipas lang nila para hindi sila mapahiya sa UP. Kasi binabalaan na sila dahil ang sabi nga ni Dr. Tony Liachon, wala silang sense of urgency. Ibig sabihin, baliwala. Di ba? Hindi urgent para sa kanila. Tingnan ninyo Ang kaso ng coronavirus, as of July 5 pa pala ito kahapon. Ngayong araw, nadagdagan na ito. Mga kaibigan, asan yun? 46,000 na tayo 333. Nasaan ang Singapore? Meron ba dyan? Etong konti lang nadagdag sa Singapore. Isipin ninyo sa Singapore, as of yesterday, itong pagbabasihan ko muna yung kahapon, kasi nadagdagan na ho ito yung 44,800 kahapon. Ang namatay ho doon, 26. Alam niyo kung ilan ang gumaling? 40,117. Di ibig sabihin 4,000 lang. 4,000 lang ang kaso ang natitira nilang kaso. Mga kaibigan, di ba? Tayo, 44,000 kahapon, 254. Ang namatay, 1,297 na. At ang nakarecover lang, 11,000. Sipin ninyo yan. 11,942. Isipin ninyo. Ang laki ng discrepancy. Ibig sabihin ito, 30,000 mahigit. 3,000 pa mahigit ang may sakit dito. Na hindi gumagaling. Mga kaibigan. 31,000. Kumpara sa Singapore. Ang nakarecover sa Singapore,
40,117. Oh, hindi ba? Eh, ba't ganun? Dahil walang ginagawa ang ating gobyerno. Yun nga, hindi natin malaman kung talagang sinasadya yan. Pero ang pera, wala, hindi ba? Wala. Ang daming pondo. Ang mga kababayan natin sa iba't ibang bansa, lalo sa Middle East, ang daming dumadaing, di ba? Na hindi naman talaga sila natulungan. Dito lang nangyari yun sa gobyerno ng Pilipinas. Nakatakot-takot ang pondong inutang, pagkatapos wala hong naitulong. Kung meron man, konti lang yun eh. Hindi lang yung bilang, pati yung halaga. Kung talagang tulong ang gagawin mo, katulad sa Japan, di ba? Lahat yan, meron yan. Hindi isa, hindi isang beses. Tuloy-tuloy yan. Continuous. Mga kaibigan, dito hanggang second lang, di pa makarating Tapos ilan lang yung binigyan nawala na yung pera, hindi ma-account. Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, ultimo face mask. Wala silang nabigyan. Hindi katulad sa ibang bansa, naglalakad ka sa karsada, may makikita ka. Namimigay ng face mask. Walang ganung nagawa gobyerno natin Alam po ninyo, ang sabi ni Ramon Ang, yung presidente ng San Miguel Corporation, sa inauguration ng COVID testing facility ng San Miguel Foundation sa EDSA, nagpatama, ibig sabihin, nagpasaring si Ramon S. Ang presidente ng San Miguel, sa mga taong nagpapagawa ng COVID-19 testing facilities, ngunit kakaunti lamang ang tinetest dahil sa kakulangan ng mga gamit. Ito mga kaibigan, sila nagbukas ng sarili, San Miguel. Sinasabi nila, ito sabi ni Ramonang, na yung RITM, yung Research Institute for Tropical Medicine, ang rated capacity ay 10,000 per day. Ang na-process kahapon ay 70%. Kahanga-hanga yun. Yung iba naman, rated capacity, kung 5,000 ang na-process, 2% lang. Yan ang sabi ni Ramon Ang. Lahat sila, anya, kumikita sa gobyerno. Lahat sila kumikita sa bayan. Pero puro pakitang tao. Sabi ni Ramon Ang yan, yung swab booth, 1,000 pesos isa nun. Kung bibili ka ng 250,000 na swab kits, 250 million pesos yun. Yung swab booth, pakitang tao lang yun. Kailangan natin consumables. Nagtayo ka nga ng booth, wala naman yung swab kit. Di ba? Yun ang ibig niya sabihin Kailangan natin swab kits. Kailangan natin totoong tumulong. Hindi yung bola. Kailangan natin totoong tumulong. Hindi yung bola. Sabi ni ni Ramonang Binabasa ko to itong artikulo Anya, marami umanong kumita dahil sa pandemya. Habang ang iba naman ay ginagamit ang health crisis para pabanguhin ang kanilang mga pangalan. Dahil dito, ay hinikayat ni Ramon ang media na bigyan ng malaking coverage ang mga testing center
upang lumutang ang mga individual na pera lamang ang habol. Hindi ko alam kung paanong ibig sabihin ni Ramon Angdon, ha? Dapat daw ang media nakatutok dun sa mga testing center para daw malaman at lumutang kung sino yung mga pera lamang ang habol. Ito rin daw ang magiging daan upang maibunyag sa publiko kung bakit ayaw ng mga Pilipino sa mga ganitong testing center dahil sa sobrang mahal ng singil. Saan mo nga naman pakukunin ng tao ng pera? Kukwartahan lang eh. Kailangan imulat nyo yan sa taong bayan. Who are the performers and who are not? Para mahiya silang lahat at mag-step up. Babaliktad, dapat step down. So mga kababayan, sana po lahat tayo tumulong para matulungan ang mga mahihirap. Dagdag niya, walang rason para pagdamutan ang mga Pinoy. Mahirap man o mayaman para sa polymerase chain reaction diagnostic center. Ito yung tinayo. Kanino ba ito? Sa COVID-19 facility ng San Miguel Foundation. Yan yung kanilang itinayo. Nagkakahalaga ang testing ng 2,500 kung saan makikita agad ang resulta sa loob ng 24 oras. Tingnan nyo, today, magpapatest ang ordinaryo tao, first of all, may sakit na siya. Hahanapan pa siya ng doctor's prescription. Tapos, saan siya pwede magpatest? Sa mamahaling ospital? 10,000, 5,000, 7,000? Ayon kay Ramon Ang. Ang isang ordinary na tao, sa tingin nyo, they can afford to pay 5 or 10,000 for testing? Baka sabihin niya, mas kailangan ko itong iuwi sa bahay para makakain ang anak ko. Di na ako magpapatest. Mamamatay na lang ako sa kalye. Totoo yan eh. Mga kaibigan, ayan ang kalakaran. Asan ang gobyerno dyan? Ano naging papel ng gobyerno? Wala. Di ba? Magpapatest ka, ikaw magbabayad. Meron pa nga yung mga quarantine, ikaw pagbabayarin eh. Pinagbabayad yung pasyente, ikukuwarantin ka. Hindi sagot ng gobyerno, pati pagkain mo. Ngayon, ang problema pa ito meron kaming kakilala na nanganak siya. Nagsilang ng sanggol. Ang laki ng ibinayad niya. Umabot yata ng daan-daan libo eh. Mga kaibigan eh. Pero nung bago pa siya manganak, pinagandaan niya na ito ng hanggang 50,000. Yun ang magagastos niya. Magandang ospital pa ito dyan sa Maynila. Private. Ngayon, nung nanganak nga siya, daan-daan libo na singil sa kanya. Alam niyo kung bakit? Yung mga PPE, lahat ng PPE, araw-araw nakapatong sa pasyente. Lintik ang walang hiya ng mga ospital ngayon. Mga kaibigan. Kano kaya ang kinikita ni Duque dyan? Sipin ninyo, nanganak ka, pasyente ka sa ospital, nanganak ka lang, wala ka namang COVID, testingin ka pa rin, di ba? Automatic yun. Di iba yung bayad nun, di ba?
Pagkatapos, yung baby mo siguro, ganun din. Baka testingin din yun. Oh, ibang bayad yun. Ang masakit yung PPE. Bakit? Nandun ang racket. Halimbawa, ilan ang nurse na nag-a-attend sa'yo? 2. Nagpapalitan yun, di ba? May shift yan eh. Sabi mo, 2 shift na lang. Oh, tapos yung doktor, magra-rounds yun, di ba? Lahat ng ginamit nun, mula sa inadmit ka sa ospital hanggang sa makalabas ka, ilang araw ka sa ospital, sabi mo, 3 araw. Pinakabata sa iyo, 3 araw sa ospital. Magkano kinita ng ospital? Sa PPE. Araw-araw yun, ha? Oh. Kung 2 yung paglagay mo sa 2 na lang, minsan yata 3 ang shifting ng mga nurse, eh. Di ba? 3 yan, eh. Di 3 PPE yun, di ba? Araw-araw yun, ha? Kompletong PPE, sinasabi natin. Pagkatapos, ang kawalang-yan pa dyan, hindi lang naman ikaw yung pasyente. Ha? Naaasikasuhin ng nurse. Marami pang ibang pasyente, di ba? Na inaasikaso yun. Kung ilang kayo, isang PPE. Lahat kayo, babayaran nyo. Tigi-tigi isang PPE, pero para sa isa. Magkano yun? Nakita ninyo ang kawalang-yan, mga kaibigan? May ginawa ba gobyerno natin dyan? Wala. Wala tayong masasabing nagawa eh. Mga kaibigan eh. Kaya hindi natin masisisi kung dyan nila dadali ng mga usapan sa malalayo. Palitan ng pangalan ng airport. Ha? Siyempre, mag-i-spark yan, magti-trigger yan ng controversy, di ba? Ng pagtatalo-talo, ng debate, mga kaibigan. Hanggang sa makakalimutan na ninyo, ang ginagawang pag-abuso ng bansang China dito sa ating bansa. Oh. Makakalimutan ng mga Pilipino na ika nga po pag-isipan ang kanyang dapat na maging tungkulin upang ipagtanggol niya ang kanyang sarili at ang kanyang bansa laban sa panlulupig ng mga inchik sa ating bansa. Oh. Alin? Kung ako masusunod, sipin ninyo, sabi ni Roque, ibabalik na naman daw, posible ibalik. Balik nyo na. Saan? Sa ECQ. Ito katunayang, butata na naman kayo, kahiya-hiya. Oh. Yung pagtaas ng bilang, di ba? Ilan ngayon? 47? 46? As of today? Malapit na. 46, mahigit eh. Bukas, madadagdagan yan. Ilang araw pa lang tayo, 6 pa lang tayo ngayon. Wala pa tayo sa, baka wala pang 50 mil na yan. Mga kaibigan, wala pang 4 na araw, 50 mil na yan. 46,000 na tayong mahigit. Ngayon, ano sinasabi ngayon ni Roque? Di ba? Na congratulations at buwan-buwan gagawin mo yan. Subukan mo nga gawin. Di ba? Totoo lahat ang sinasabi ni Dr. Liachon at saka ng UP. Bakit totoo sinasabi nila? Yun ang tanong. May pag-aaral eh. Ito wala eh. Mga kaibigan eh. Wala tayong nakikita, di ba? Ang sabi nga ni Dr. Tony Liachon, sinusuppress anya yung pong information. Hindi ipinagtatapat. Yung programa, walang programa. Kasi nakapunta na sila sa iba't ibang lugar nung kasama pa siya sa IATF at nasabihan na siya ng mga doktor
ng mga nababahala sa mga nangyayari. At yun nga, sabi nga niya ngayon ang mga ospital puno na. Katunayan, yung Chinese General Hospital, meron na silang advisory na hindi na sila tatanggap muna ng pasyente dahil umaapaw na yung ospital nila. Kaya ang panawagan ngayon, ihanda ninyo ang inyong mga mahal sa buhay dito sa NCR. Dahil ang mga ospital ay umaabot na sa full capacity. Huli daw po itong nangyari noong late March. At naulit ngayon, mga kaibigan. Ano ba talaga? Hindi natin na maintindihan nito siguro, lalo na kung una nating i-address dito talaga yung pagpapalayas sa mga inchik. Yung balita natin, may nakakapasok Hindi nga natin maintindihan kung may diferensya sa ulo itong immigration. Alam nyo, sabi ng immigration, bawal daw umalis ang turista. Ang sino man na magtuturista sa ibang bansa, bawal daw umalis. Kung matinong tao yan, kung may utak yan, mga kaibigan, kailangan niya ba sabihin yun? Bakit to? Kahit hindi mo sabihin yun wala na mga alis para magturista sa ibang bansa Bakit? Hindi rin papapasukin Ano tawag mo ron? Gago? Ano ba? Magtuturista ako papuntang Japan? Pupunta ba ako ron? Ba't ako pupunta ron Bawal nga pumunta. Kukuha ka pa lang ng visa rito, hindi ka nabibigyan Pupunta ka pa. Ano ba ito? May mga sira na ba ulo nitong mga taong ito? Mga kaibigan, bawal pa raw umalis ng bansa pag turista. Sino nga tatanggap sa'yo? Mga kaibigan, yun nga ewan ko kung naiuwi na rito yung mga kababayan natin na stranded yung mga patay, yung mga namatay sa Saudi, mga kaibigan na hindi maiuwi yung bangkay dito sa Pilipinas hanggang ngayon. Wala nang balita ron, di ba? Binigyan lang tayo ng ilang araw na napalugit doon. Bago tayo dumako sa ibang pag-uusapan natin, mga kaibigan, meron lang tayong babatiin, Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Binabati natin si Lourdes Sigua na nasa US of A. Pero ito'y matagal na wala pa siya sa Amerika, nandito pa Matagal na, meron na mahigit siguro 10 taon na sumusubaybay sa ating palatuntunan, saan man tayo mapadpad na himpilan. Birthday ngayon ni Lourdes Sigua. At dahil birthday niya, narito ang ating pagbati. Sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Binabati rin po natin, mga kaibigan, si Vix B. Ang buhay daw nila sa Brampton, Canada ay hindi complete pag hindi tayo napanood
at napapakinggan. Salamat po. Number 1 fan nyo kami, especially husband ko po, June Vargas. We salute to your courage. Salamat po. At binabati rin natin si Cesar Puno, nanonood from Kansas City, at ang kanyang may bahay na number 1 fan daw po natin. Pero ano pala, nakalimutan nating isabay ito Birthday din ho pala ng may bahay ni Mr. Cesar Puno ng Kansas City. Sa July 12 pa. Babatiin natin siya sa kanyang kaarawan. Kung tatama ng weekends yun, bago tumama yung weekends, atin siyang babatiin. Ito, meron sinasabi si Charlie Fry Kasi sabi nga ho ni Dr. Tony Liachon, meron, naulit yung nangyari nung March ngayon, na puno ang mga ospital, mga kaibigan. Umaapaw ang pasyente. Kaya, dapat nag-iingat ang buong pamilya ngayon, Kaya mas gusto ko, todo nyo na ECQ nyo na. Di ba? Hanggang 2022. Total, wala naman kayong gagawin Mantakin ninyo yung MMDA, lahat ng pagkakapirahan Sipin mo, nagpagawa ng barrier, mahigit 150 milyong piso gagasusin doon. Para doon sa dadaanan ng bus. Yung bus lane, nilagyan nila ng barrier yun. Sipin mo, ang gagasusin daw doon, paggawa noon, mahigit 100 million yata. Mahigit 150. Ganon. O mahigit pa. Paano kung pumalpak yun? Makikita mo, puro pagkakapirahan ang ginagawa dito Sipin mo, ilagay mo rin sa kaliwa, yung bus stop. Paano ngayon tatawid yung tao? Gagawa ka pa ng tawiran? Sus Mariosep na kalokohan. Di traffic yun, isang lane lang yun Pag guminto yung isa, hinto na lahat yung nasa likod mo. Di ba? Pag nagbaba ng pasahero yung isa, di hinto na lahat yung nasa likod nun. Siyempre, ito hindi na naman magtatagumpay, halatang-halata mo, di ba? Pag hindi nagtagumpay, ibabalik ba nila yung pera? Nawawaldasin nila dyan o winaldas nila dyan? Talagang mga taong ito. May pa-inspection pa rin nangyari, di ba? Nag-inspection yung mga congressman. Kaya doon lang lumabas si Danny Lim para umarte. Mga kaibigan. Hindi mo naman nababalitaan yan, di ba? May kukolekta yun Project na naman Basta may makukolektang project. Lulutang. General daw, Danilo Lim. Kudeta, mga kaibigan. Ito sabi ni Charlie Fry. Paano napuno nung March ang mga ospital? Wala pang 1K ang cases nun. Ibig sabihin, itinago talaga ang totoong bilang simula pa lamang. Yun na nga yun. Di ba? Mga kaibigan. Ganun na nga. Yun nga yung sinasabi ni Dr. Tony Liachon Yung hindi nire-report yung totoo. Itinatago ang datos, mga kaibigan. Kaya hindi natin maintindihan ito. Bakit ganon, hindi ba? Bakit? Ano ba balak nila? Paramihin talaga? Hanggang sa ma-justify yung perang nawawala. Ganun ba yun? Sus Mariose po. Batiin muna natin itong ilang mga taga-subaybay natin.
Arlene Tañedo Barrias at Mon Barrias ng Amsterdam, mga katropa natin. June Gases, ang bukalista ho ng Abracadabra, na nasa Guam ngayon si June, ha? Si Walden, si Walden, family musicians, Kihan, Walden Kihan Berry, si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, si Buenos Dias Joel Diaz at Carolina Luge ng Italy. Sana hindi lang natapos yung aming magandang streaming ngayon, baka bukas ha? Kung papala rin tayo, maganda nyo nang mapapanood ang programa natin. Kala namin matatapos kanina, hindi namin natapos. Bukas mas magandang streaming natin. Maghapon namin pinagtsatsagaan yun kanina. Hindi rin natapos. Kaya bukas abangan ninyo, maganda na. Ang ating pong mas maganda ang live streaming natin, mas maliwanag. Si Ella Samson Albiar, binabati natin, Susana de los Santos, si Ka Ani Flormata Saludes, si Ka Enyang Mina, si Rosita DC, yan, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, si June Di Valencia, mahusay na singer, actor, si Yula Sotelo, isang veteran musician, si Andres Bonifacio ng Michigan, si John Paul Bertuldo Jr., Ditch Bertuldo, si Mercado Season Felipe Defort, si Gloria Latorre watching from Guam, si Peter Lee from Australia at Francis Mangahas, si Presi C. Pantoja ng New York, si Mercado Season Felipe Defort, di ba nabanggit na natin siya? Si Emmanuel Inigo from Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Meron nga rin pala tayong audio streaming, puntahan nyo yung DWR. Meron tayong live streaming, audio streaming lang Si Gloria Latorre, na nabanggit na rin natin, Martiniano Santiago, si Jing Palomo, musician po, at saka si Wilson, si Lourdes Biscocho, ayan, si Perly Villanueva ng Abu Dhabi, Dolly Humantok, si Baste Sebastian, si Kamaita Basilio, ang ating pong katropa, CJ Garado. Wala raw mga GMRC, puro pagmumura at kabastusan ang alam. Kasi nga, pinangunguna sila sa GMRC. Di ba? Magbubukas na yung eskwelahan, di ba? Alam mo, hindi mabuksan. Hindi pa raw pumapayag si Mocha Uson na magturo. Ayon sa sa DepEd, kinukuha nila magturo ng sex education. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Hilario Baldubino ng Tondo, Marisa Martinez, Dante Rapis, si June Jaming
Akabayo. Ha? Si Nestor Sebastian, Alex Camacho, si Rene Tolentino ng The Rhythm of Three. Si George Santiago, si Denver Collins, si Pepe Madlang Bayan, si Erlinda Tarun, si Rico Bautista, Maria Cristina Pantalyon, si Mary Louise DM, Choi de la Pasión, siyempre si Charlie Fry na nabanggit na natin kanina, ano yan? Singer-songwriter. Si Chito Manalo, isa rin dating musician na kasama natin sa Japan. Ani Lima Hoyosa, si Fe Cuizon, si Zitaku Ador Russell, si Pete Balse, Cyril Belen, Kel Miike, si Lani Galang Torato, Noli Jacinto, Manny Loyola, Art Farin, CJ Garado, Annabel Hagnaan, si Fek, nabanggit na Alan Advincula, si Radex Gonzales, si TC Cuevas, si Ismaele Pabatini na ating katropa, mga kaibigan, at napapakinggan nyo rin dito, kundi lang ho nagkaroon ng pandemic, kasama natin sana yan, si Ismaele Pabatini, si Val Luga. Ano ba ang may pagmamalaking nagawa ni Bonjing Remulla sa probinsya ng Cavite? Meron ba o wala? Evangelito Dalangin, si Rogie Tortalakino sa Cebu ay binabati po natin. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y... Mga kaibigan, muli po tayong pansamantalang magpapaalam. Tayo po humingi ng paumanino, hindi natin nabasa lahat yung ating mga pagbati sapagkat medyo kakapusin tayo talaga ng oras. Anyway, pagpasensyahan muna ninyo sapagkat inaayos pa ho natin yung ating programa na kung paano natin hahatiin yung ating programa. Sa pangalan po ni Ray, ang ating naging technical director sa impilang DWBL, ito po si Percy Lapid. Babalik po tayo bukas. Alas 10 po ang simula ng ating live streaming. Hanggang alas 12 po yan, pero alas 11 ay sabayan na pong mapapakinggan tayo sa DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Hanggang alas 12 po yan, no? Maraming salamat at magandang yumaga! Boying Remulla! Sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo.
lapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong